Binigyang diin ni Pangulo Aquino ang pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa sa kanyang national address kasabay ng paggunita sa unang taon ng paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ngayong araw. Dito muling iginiit ng Pangulo na dumaan sa masusing proseso ang panukalang batas na inaasahang maghahatid ng tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Samantala, inibitahan rin ng punong ehekutibo ang ilang citizen leaders upang pangunahan ang isang National Peace Summit. Layunin ng naturang pagtitipon na higit pang ipaliwanag sa mga Pilipino ang nilalaman ng panukalang BBL. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Isang grupo ng mga citizen leaders ang inimbitahan ni Pangulong Aquino para pangunahan ang National Peace Summit na magpapaliwanag ng Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Pangulong Aquino, ang mga individual na ito ang magiging independent conveners dahil sa kanilang karunungan at integridad. Kabilang dito sina Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr., ang negosyanteng si Jaime Augusto Sobel de Ayala, ang dating Vatican Ambassador na si Howard D., at Bay Rohanisa Sumdad Usman na founder ng NGO na Teach Peace, Build Peace Movement. Sila ang magbubuklod sa iba pang responsable at respetadong pinuno upang pangunahan ang isang National Peace Summit na bubusisi at tatalakay sa BBL. Hihimayin nila ang panukalang batas na ito sa mahinahon at reasonabling paraan na hindi mag-uudyok ng mga galit at kawalan ng pag-asa. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti ang BBL. Gagawa sila ng ulat na isapubliko upang mabasa ng lahat at makatulong sa higit ng paggunawa ng ating mamamayan. Sa ganitong paraan, may susulong natin ang makatwirang pagpapasya ukol sa Bangsamoro Basic Law. Ang pahayag na ito ay ginawa ng Pangulo sa unang anibersaryo ng paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ipinaalala ng Pangulo na ang panukalang Bangsamoro Basic Law ay produkto ng 17 taong masusing pag-aaral at negosasyon. Batid din daw niyang ang mga pangyayari sa Mindanao, kabilang na ang insidente sa Mama Sapano, ay nagdulot ng pagdududa at naglayo sa usapan sa BBL. Pero ayon sa Pangulo, hindi all-out war ang kailangan gawin. Sa mga nagsasabing all-out war ang solusyon, tingin ba nyo, may posibilidad pang mapag-usapan ang kapayapaan kapag nagsimula na ang barilan, kung kailan masariwa na ang sugat at pagkabigo ng kasunduan. Marahil madali para sa inyo ang mag-udyok ng all-out war dahil malayo pa sa Luzon at Visayas ang kaguluhan. Pero kapag tumindi ang hidwaan, dadami ang Pilipinong nakikipagbarilan sa kapwa Pilipino at hindi malayong kakilala o kamag-anak nyo ang matatagpuan sa loob ng mga bodybag na ito. Kung sa ganito hahantong ang lahat, masasayang lamang ang sakripisyo ng mga nagbuwis ng buhay upang makamit ang inaasam nating kapayapaan. Kung tatanungin nga ninyo ang mga sundalo at pulis at iba pa nating membro ng uniformadong hanay, sila ang unang tutol sa digmaan dahil sila ang may pinakamalaking sakripisyo at pangunahing sakripisyo dito. Sinabi rin ng Pangulo na habang papalapit ang kapayapaan, lalong lalakas ang ingay ng mga naglalayong sirain ito. Naway suriin din natin ang tunay nilang motibasyon. Kung talagang nais nilang paglingkuran ang kanilang mga nasasakupan, di ba't dapat nasa panig din sila ng kapayapaan? Napapaisip tayo, hindi kaya ang mga gustong pumigil sa BBL ay ang mga maapektuhan ng transformasyong nais nating gawing permanente para sa Bangsamoro. Marahil ang tanging pakay nila ay muling maghari-harian oras na bumalik tayo sa dating sistema. Nilinaw din niyang isinusulong ng gobyerno ang BBL hindi para ihabol sa kanyang termino kundi para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Hindi po ako naghahabol ng kapayapaan para lang masabi na may iniwan ako. Ang itinataguyod natin isang tunay na kapayapaan na talagang tinutugunan ang mga ugat ng problemang nagdulot ng karahasan. Sa puntong ito ng ating kasaysayan, sinasabi ko sa inyo, ang BBL ang magsasakatuparan po nito. Muling ipinaalala ng Pangulo na pinanghahawakan ng mga Pilipino ang ginintuang pagkakataon para makamtan ang kapayapaan. Panawagan niya na ituloy ang mga nasimulan at pagtibayin ang tiwala at pag-asa. Muli ko pong ididiin, hindi mareresolba ng karahasan ang karahasan.
Hindi matatapos ang galit kung galit din ang itutugon natin dito. Tanging malasakit ang sagot sa karahasan, tanging pag-ibig ang pupuksa sa galit. Kalapisan po bang hilingin na ang Pilipino ay magpakita ng malasakit at pag-ibig sa kapwa Pilipino? Wala naman po sigurong magkakaila na kung makakamtan ang kapayapaan, aangat ang antas ng pamumuhay sa Bangsamoro. Kung aangat ang isang rehiyon, aangat ang buong bansa. Tunay nga po, kapayapaan ang tanging landas tungo sa minimitihin nating malawakang kaunlaran. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.